Aris. Welcome po sa Scorp's Work Tarot. New Moon, January 18, 2026. Meron pong New Moon again. First New Moon for 2026. Ang message po niya ay about setting long-term goal. Yeah? So, preparation po yan for 2026. Also, taking responsibility. So, yung yung mga decision natin, kailangan, we take ownership at saka preparation for new growth. Yes? So, new growth at opportunities. Yeah, kailangan natin yan for the start of 2026. So, check natin. Welcome po again. Aris. January 18, New Moon Reading. Oops. What you need to know. Naglolo ko Okay. Bigyan natin ng good reading sa Aris. What Aris needs to know. Welcome po fellow FW Scorp's Work Tarot. January 18. What Aris needs to know. What Aris needs to know. Okay. So curiosity, inquisitiveness, Page of Sword. Yeah? Maliit, bata, Pilyo. Yeah? Ganyan si Aris. Pilyo. So, meron bagong ideyang dumating o naisip. Yeah? O darating. Yes? Okay. Knight of Pentacles. Medyo naiinip ka dahil ayaw ni Aris ng mabagal. Yeah? Ayaw ni Aris. Especially beginning of the year. Yeah? Okay. Tingnan natin. New idea, bagong inspirasyon, meron kang hinihintay, medyo naiinip, ano ang dapat mong paghandaan, ano ang dapat mong action, next step. Yeah, it's all about what step na ang gagawin natin for 2026. Okay. New Moon. Message for Aries fire sign. Tignan po natin. Bigyan natin ng magandang reading ang ating mga kapatid na Aries. What Aries needs to know. January 18. Bilis na naman po ng panahon. Okay. Shout out po ako fellow OFW. Ingat po tayo. What Aries needs to know. January 18, New Moon. Nababagalan ka? Nababagalan siya? Okay. High Priestess. So, iangat mo daw yung yung ESP mo. Okay? This is about higher purpose. So, ano ba ang plano? I-align ko siya sa New Moon message, okay? So, itong Aries na ito, definitely, financial matter. Struktura ng buhay, kailangan nating mabuhay, kailangan nating makaipon, kailangan natin ng magandang career. Negosyo, medyo mabagal, okay? Hindi ko sugarcoat. Mabagal, nag-iisip ka ng kung paano mo pa mapapainit yung negosyo o yung pinagkakaabalahan mo o yung trabaho. Okay, routine ito, routine. Knight of Pentacles, yan ang pinakamabagal na knight. Yeah? So, proseso po yan. So, ang message ng full moon ay prepare for new growth. Okay? So, High Priestess, ang advice sa'yo is, in-tune mo. Okay? Research, magbasa, makipagsosyalan, get more information. Okay? Yun ang message sa iyo. So, diyan mo matatap yung yung ibang ways how to increase your wealth. Okay? Iset mo rin yung long-term goal. Gusto mong kumita ng 10,000 every month, isulat mo yun sa drawing board. Okay? January 18, New Moon. Okay? Meron kang message na makukuha. Advanced reading po tayo. So,
meron tayong preparation for paano natin ma-activate yung ano natin, yung minamanifest or yung ating ipinagdadasal. Yes? Okay. So, ano lang po, hindi lang po kailangan, hindi lang po, ano lang tayo, manifest, pero wala tayong plano. Okay? Ano po, mahirap po yung buhay. Yes? Alam ng OFW yan. Alam natin yan po. Okay? So, tingnan natin, ituloy natin yung storyboard. Simplihan natin yung ano, yung message niya at iakma natin dun sa ano, practical na pang-araw-araw na buhay natin. Okay. Tingnan natin. Oh, okay. Oh, so lahat tayo may problema, okay? So, ang message kasi is ano, taking responsibility. Apat yung pipick upin kong message ng new moon, okay? So, unang ang sabi is setting yung long-term goal, okay? Pangmahabaan na, i-ano natin, i-breakdown natin into 2026 lang. Okay, taking responsibility. Ito yung mga past decision natin ng 2025 or prior years na makakaapekto yan sa outcome. Yes? Lahat po tayo, nakapasok dito tayo sa istruktura ng society. Hindi natin matakasan yan. Prepare for new growth. Definitely, palagi, cycle po yung buhay. Meron tayong reset na tinatawag. Meron tayong palaging opportunity also to plan yung ating personal growth. Okay? And kapag nakapagplano tayo, dyan po tayo makukuha natin yung opportunities. Yes? Mabagal, negosyo, career, meron kang naisip, gusto mong mag-apply na dun sa gusto mong applyan, gusto mo nang mag-abroad na talaga, hindi na to yung ano, wala na yung takot-takot, okay? Preparation kasi kung madadala tayo diyan, wala yung ano, yung once yung opportunity dumating, diyan natin ite-take advantage yung opportunity. Yes? So opportunity, ano yan, yung struktura, gusto mo ng magandang buhay, definitely, lahat po tayo, pero kailangan nating i-manifest at the same time, itatanim natin yung punla. Diyan tayo magtatanim ng long term, ng drawing board. Okay? So, namumroblema ka, definitely, kung ano yung decision na ginawa mo, ito yung tinatawag kong missed opportunities. Ito po yung ano ko na lang yung halimbawang nadala ka ng kulang ng budget, okay? Ayaw mo mangutang, pero nandiyan na yung opportunity, kailangan na lang magbayad ng placement. Yung mga ganun tipo. Ngayon, nagduda ka, so, hindi ka naghanap ng pang-mauutangan kasi nag-doubt ka. Yes? So, minatamis mo pa na, mag-stay na lang muna ako dito sa trabaho ko kasi okay naman. Yes? Pero na-realize mo, yung ibang mga kakilala mo na nag-try, na nangutang, hindi ko po sinasabing mangutang po tayo. Ano lang po, example, yun po yung taking responsibility dun sa action natin na hindi natin iginawa. Yes? Kasama po yan. Wala pong tama at mali sa pagdedesisyon. Kaya lang, marirealize po natin yan once after few months or even after a year. Yeah? Bakit yung mga kaklase ko ngayon nandun na sa nasa Europa na. Correct? Bakit yung mga kaklase ko nung high school, yung isang si Juanita, tahimik, nakaupo sa row 4, hindi nagsasalita. Ngayon, ano na siya? Nasa New York na siya o nasa Australia o nasa New Zealand o nasa Germany na siya. Yeah, ganun po yan. So, yan po yung mga past decision natin na iba-iba po yung natin, we cannot compare. Pero meron tayong opportunity na bumagsak din. Opportunity po yan. Definitely, mabagal kasi dapat mo mapag-isipan, proseso. Ngayon, iniisip mo pa kung itutuloy mo ba ito. Aris, okay, nasa harapan ko, nag-iisip ka, nagpaplano ka. Ngayon, ito yung mga nagbibigay sa'yo ng opinion, yung mga kapatid mo, kamag-anak mo, kuya mo, ate mo, pinsan mo, asawa mo, dahil sa meron kang responsibilidad, meron kang ginawa dito sa panahon na ito, okay, prior years, hindi ka makapag-decide ngayon, yeah, okay, i-align ko po yan sa sa message ng full moon, ay ng new moon, okay,
So, setting your long-term goal, yeah, the full, okay, resetting. Taking responsibility, yung mga responsibilidad natin na, yung mga decision na, na ginawa natin na may effect yan sa, sa current life natin. Pero meron pa rin tayong opportunity to grow. Oh, baliktad. Okay, ayusin ko lang po. So, Aris, ituloy natin yung storyboard mo. So, ang new moon, meron pong message yan. Kailangan lang natin i-apply sa sitwasyon. I-apply natin sa natin, sa buhay natin. Yes? So, no right or wrong po. No right or wrong. Ano lang po 'yon, isang message na pwede nating i-introspect para maging magaang yung ating buhay. Yes? Okay. Yan natin. Tignan natin yung storyboard ni Aris. Okay. Aris. January 18. What Aris needs to know. Oops. Okay. Yeah. Okay. You're dealing with Scorpio. Yeah. Okay. So, Scorpio, yung intuition yan, mataas yan, emotion. Kung may partner ka o nakapaligid sa'yo na Scorpio, medyo a little emotional, medyo madrama, yes, siguro ang ano dito, i-connect ko sa new moon message. So, maaring very deep yan misa mag-isip. Okay, mostly Scorpio din po ako. Yung yung emotion yan minsan nadadala sa yung balance noong isip, okay, yung headspace at saka yung emotion minsan na overpower, okay? So hindi nagiging practical, okay? What I can see here siguro to balance your emotional side at the same time, okay? Minsan meron tayong decision na gustong gawin pero nadadala tayo ng emotion kasi ay mabait naman itong amo ko, ay mabait naman itong mga office mate ko rito. Yes, pero kulang naman yung sweldo, ganun tipo. Okay? So yung yung priority mo. So you take your responsibility whatever decision you're gonna make here at kasi may offer na darating. Kung ano man yung offer na darating na yun, yung naisip mong pinaplano mo. Yes, pinaplano mo, I'm sure magde-decide ka dyan towards January, okay? Or before January 18. Yes, I can see that. Kaya ka naguguluhan dito, Aris. Yeah, yung init mo, yung passion mo, yun ang nag-aano sa'yo, nagpupush sa'yo, yun ang motivation mo. Ngayon, kung surrounded ka by a Scorpio or a water sign, keep that balance. Maaring connected ka rito, partner mo, wife mo, husband mo, or somebody na malakas yung intuition na it's either magbibigay sa'yo ng push na, Aris, okay, ituloy mo na yaan. Yes, kailangan, minsan may anchor tayo. Kailangan natin ng second opinion. Normal po yan, lalo kapag meron kang pamilya at saka malaki yung effect niyan sa buhay natin, yung decision. Kaya naguguluhan ka. Whatever decision, there's no right or wrong. Okay? There's no right or wrong. Ang new moon, setting your long-term goal, taking responsibility kung ano man magiging decision mo rito, preparation nyo sa ano po to, growth natin, cycle po. Remember, cycle ang buhay. January is start of the year, okay? And intention for new opportunities. Opportunities, meron, Aris. Meron, but you need to decide. Naguguluhan ka and you need to decide. Okay, tingnan natin. Tignan natin ano pa ang storyboard ni Aris. Yeah, mahirap po yung buhay. So, ano pa rin, kailangan tayong lumaban. Kailangan lumaban. Pero itong Aris na ito, parang siya, nagpapahinga siya. Nagpapahinga si Aris. Meron siyang preparation. Merong preparation si Aris. Okay, give me blind spot. Give me blind spot. Give me blind spot. One card lang. Aris. I just want to see the outcome. Give me blind spot. Okay, ayaw. Okay.
Give me blind spot. Blind spot, blind spot, blind spot. Yeah, okay. Yeah, it's a positive. Okay? So, help, kung meron kang kailangan tulong or advice, yes? So, I think close ka sa mother mo. I do not know why pumasok ito. Ang opportunity na darating dito is either kung sa career ito, yung nabobore ka na, na ito, matagal ka na nagtatrabaho sa employer mo and you want to try something else. Meron kang in-applyan, mukhang naamoy ko meron kang in-applyan dito. Okay? Pero dahil nga din sa sitwasyon, mabait naman sila, mabait si amo, hindi ka man inaapi, hindi ka man, masaya ka, nasa comfort zone. Nasa comfort zone si Aris na nandirito. Pero yung apoy mo, okay, nagpo-push sa'yo na, bakit hindi ka naman mag-try, okay? Ngayon, if you're looking for advice sa water sign, sa Scorpio, you're gonna get that balance, emotional connection at the same time. Meron kang emotional connection and support also with somebody else. Another earth sign is either Capricorn or Taurus, pero malamang yung Taurus dito. Okay? Nasa placement mo siya o meron nakapaligid sa'yo or baka yung boss mo. Okay? Or tingnan natin kung meron pa. But it's either Taurus or Capricorn. Yes? May help na darating. Okay? So, it's positive in terms of career, financial planning, business growth. Medyo mabagal. Hindi ko po isu-sugarcoat. Mabagal yung simula. Okay. Ituloy natin. Meron pang gustong message para kay Aris. Ituloy po natin. So remember, Aris, setting yung long-term goal, ang new moon message, okay? Take responsibility. Kung ano man yung magiging decision mo rito, merong outcome yan. May outcome po yan. At saka, preparation for growth. Kasi nandun yung kapag nag-prepare tayo, nandyan po yung opportunities. Okay. Bigyan mo pa ako ng blind spot. I just want to see the outcome. Blind spot, Aris. Okay. Yeah. Okay. Knight of Cups. Okay? So, meron ka emotional connection. Kung sino yung nag-offer. Okay, pakita ko. Pag-usapan ko yung dalawang card dito. Okay? Ito ka. Nag-isip ka. Curious ka. Okay? Anything na ginawa po natin, it starts in curiosity. Maliit na step. Di po ba kapag halimbawa meron tayong nakitang magandang gusto natin bilhin pag-iipunan ko yan. Ganon tipo. Curiosity, nainggit ka. Yeah, wala pong masama. Basta may pambayad. Sabi dito, Aris, ikaw ito, nag-iisip ka, gusto ko yata mag-apply o gusto ko yatang pumunta roon. Yeah, tumitingin ka roon, kausap mo yung Knight of Pentacles, pero mas malaki kaya yung kikitain ko doon. Ganon tipo yan. So, sabi nung Knight of Pentacles, keep your passion intact, Aris, kasi nandiyan yung offer, struktura na hinahanap mo, makukuha mo, pero you need to be patient, okay? Prepare for new growth, sabi ng new moon. Ngayon, sabi ng Knight of Cups, pinagitnaan ka, okay? So, somebody na connected ka sa pinanganak sa Year of the Horse. Year of Fire Horse po ang 2026 sa Chinese zodiac, okay? So, Year of the Horse, in between ka. Okay? So, merong offer of love din. Connection ito. So, you will get that respect na hinahanap mo if that's what you're looking for. Bam. Okay. There you are. Aries, you are the emperor. Okay? Two of wands. Yes. This is the young emperor. Yeah? Nakikita mo yung telescope niya? Yes. So, looking glass yan eh. Okay, hawak mo yung daigdig, pero for me, I can see it more of like yung telescope na yung portal mo, okay, to Ace yan.
Okay, two A's. Okay, higher vibration, connecting to your higher vibration. Ito ikaw na naman. And identify your long-term goal. Okay? I-vision mo na siya. I-vision mo na, i-visualize mo na siya, isulat mo na rin siya. Yes? New moon, yun ang message sa'yo. And you're gonna go out, expansion, travel, new opportunities in the horizon. Okay? Medyo proseso, medyo mabagal. Kung gipit ka, may tutulong. Yung pagmamahal ng nasa paligid mo, Scorpio, Cancer, Pisces, yung spouse mo, maaring may pinanganak sa inyo sa Year of the Horse kung ikaw ito. Okay? Yung passion mo, nasa iyo. 1, 1, 11. Okay? Higher, that's the vortex, higher vibration. Ayan, ipapakita ko, pag-uusapin ko yung card. And here you are, Aries, itap mo pa yung priorities mo. And that's how you're gonna open and expand towards the beginning of 2026. Yan ang advice sa'yo ng new moon. Yeah? Okay. So, ano pa ang gusto mo? Magpapakape ka. Okay. Ayusin ko lang po. Tapos kuha pa ako ng isang yan ang arrangement niyan. Ngayon, ano pa dapat mong problemahin? Kasi yung blind spot po natin, hindi na, ano tayo, medyo controlling tayo. Gusto natin malaman kaagad na, okay, kapag natanggap ako, kailangan ganito, ganyan, ganyan. Yes? So, kaso hindi po, hindi po ganun yung buhay. Hindi po ganun yung buhay. But you have the whole expansion in front of you. Yeah? The whole expansion is in front of you. You are the young emperor. You are groomed to lead that empire. Okay, lahat po tayo may kanya-kanya tayong empire, yung buhay natin, yung family, yung pera natin, yung career. That's yung yun ang empire natin. Mas gaano kalaki o gaano kaliit. That's how we live and survive our life. Tama po ba? Ayan. Ayan ka nag-uusap sa yung boat night. Okay? May offer ng pera, ng pagmamahal at balanse. And then you just need to take control, okay? Taking responsibility kung ano man ang desisyon nitong Aries na nasa harapan ko. But it's gonna be a very positive and a very expansive opportunity. Okay. Nice reading. Magpapakape ka, Aries. Okay. One moon oracle. One moon oracle. Isa lang. Oops, sandali lang po. One moon oracle. One moon oracle. Yeah. Okay. Fire sign, Leo. Okay. Sabi dito. Okay. It is an important time to guard against being self-centered, over-opinionated, or pushy. Okay? So, Aries, fire sign ka. Okay. So, yan minsan, siguro warning na rin to or precaution. Yes? Or kung mayroong taong pushy sa'yo at pushing you to do something na you don't like at you're not happy. So, yun siguro din yun. Maaring, this is a crossroad also. Crossroad na you want to go to your direction or yung direction na sinasabi sa'yo, dinidikta sa'yo ng society. Okay? Meaning, ay kasi, high school lang ang natapos ko. Ay kasi, yun ang dictate sa'yo ng society na hindi ka pwedeng sumali sa beauty contest kasi panda ka. Ay kasi, yes. Okay? That's the limiting belief. Okay? That's the society dictates. So, in front of you is expansion. Set your long-term goal and take responsibility kung ano man yung desisyon. Kasi may tutulong sa'yo dito. I can smell. Who is this Queen of Pentacles? Somebody close to you. Somebody close to you. Maaring ito, tinulungan mo rin to in the past. Yeah? And parang, yung offer na ito, hindi lang po ito yung offer ng opportunity na trabaho or something. Minsan, kailangan natin yung, ano ba tinatawag doon? Yung mga angel, day-to-day angel na nagpaupo sa'yo sa MRT, na kulang yung barya mo, tapos biglang, sige, discount ko na sa'yo ito. Yung mga ganun tipo, those are
angels, I can see here, biglang pumasok yun kasi yung meron siyang antenna. Alam mo yung, ano ba yung wizard, yung ano, yung fairy sa forest, 'di ba? Merong ganoon. Yung mga ganoong tipo, lilitaw yan. Yun ang message nitong Queen of Pentacles na ito. May antenna na if you need help, darating siyang bigla. Parang fairy godmother, something to that effect. Yeah? Okay. So, this is a very nice reading. New Moon, January 18, Aries. So, ano pa hinihintay mo? Magpapakape ka. So, see you again. Salamat po.